Magandang araw sa inyo mga ka-agri. Isang panibagong vlogs, isang panibagong taon, isang panibagong pakikipagsapalaran na naman tungkol dito sa pagkakalamansi mga ka-agri. Ito, sasabog tayo ng abono. Triple 14 mga ka-agri. 4 na sako yung sasabog natin ngayong abono. 4 na bulto dito sa 420 puno na aking pinabunga na kalamansi. Itong sa akin na to, mga gasaresa na yung laki ng ato. Majority gasaresa na to yung sa akin, yung laki ng bunga. At pwede na itong sabugan talaga ng abono na pampalaki ng bunga para dire-diretso yung paglaki niya. Pero syempre medyo hindi natin ito bobolyuman ng abono. 4 na sako lang muna kasi nga medyo baba pa naman ang presyo ng kalamansi. Tansya ko kasi baka February pa tumaas talaga ng mataas ito. Ngayon 4 na sako, tapos pag natatansya ko na ngayong January na to ay unti-unti na tumataas, babanatan ko pa uli ito ng 4 hanggang 6 na sako pa. Depende po sa bilis ng pagtaas ng presyo. Siyempre kung mabilis tumaas ang presyo ng kalamansi, mas aagahan natin yung pag top dress. Yun na yung top dress ko bago pumitas dito sa kalamansi. Aagahan natin at dadamihan na rin natin yung sabog na yan, kasi lalo na kung naghahabol na nga tayo ng presyo para mabilis lumaki yung kalamansi, maaga rin itong mapitas kasi nga napakahirap tumiming sa presyo ng kalamansi mga ka-agri. Kaya kailangan talaga ng technique, talagang i-analyze mo lahat yan. Kumbaga ano mo yan yung mga nakaraang taon, yung mga buwan na tumataas ang kalamansi, dapat na re-record mo yan. Ako kasi hindi na ako nagre-record nasa isip ko na lahat yan natatandaan ko naman lahat yan kasi sa tagal ko na nakakalamansi, tinatandaan ko na yan yung mga nagiging record niyan ng buwan na tumataas bawat taon na tumataas yung bunga ng kalamansi na to, yung presyo ng kalamansi. At nung nakaraang taon nga, nag-umpisa tumaas yung kalamansi, katapusan ng February, nag-umpisa na tumaas yan hanggang April, May, mataas pa yan. Ngayon, kung February, maagang tataas ang February, siguro mga katapusan ng Marso, makuha ko na yung unang pitas ko dito. Ay, katapusan ng Pebrero, baka makuha ko na yung unang pitas ko dito kung mamadaliin ko to mga ka-agri. Kaya ito, 4 na sako lang muna, nag-aantabay lang tayo. Kung nararamdaman ko nga nitong patapos ng January ay medyo umangat na yung presyo, babolyuman ko pa uli yan, lalagyan ko pa uli ng top dress yan ng mga, siguro mga 5 hanggang 6 na sako. Pero sa ngayon 4 lang muna, medyo patikim lang muna sa presyo. Kasi kung ngayon ko bobolyuman ito ng abono, napakabilis na itong lalaki. Ang problema, baka hindi agad tumaas yung presyo, wala na, baka mag-override tayo, hindi na tayo makakapag-abang, hindi na natin ma-delay yung kalamansi natin para maitapat natin to sa presyo na medyo maganda. Yun ang tekniko ka-agri. Yan, isang technique na rin yan sa pagkakalamansi na na-share ko sa inyo. Pwede nyo gayahin yan kung sakali man. Pero kahapon mga ka-agri, nagpapitas na rin tayo dito. Hindi na natin na-i-vlog kasi nga may bisita tayo, si Kuya Dan, yung kliyente natin na taga Switzerland. Dumating siya, nagbakasyon siya dito sa Pilipinas, dito sa Cabiao, tiga Cabiao yun mga ka-agri, Cabiao Nueva Ecija. Dinalaw niya tayo. Siyempre nagpasama rin siya sa atin para sa kanyang, may mga bibilin kasi siya sa hardware, nagpasama rin siya sa atin. At hindi na rin natin na-i-vlog dahil nagpapapitas din tayo kahapon. Hindi na rin natin na-i-vlog yung pitas, pero kukunti lang ka-agri. Yung pinasimot ko lang dito yung mga natira nun, naka 5 red bag lang tayo ng good, tsaka medyo marami-rami yung reject, naka 4 ata tayo na reject. Medyo nahinugan na nga tayo kasi nga yung konti kasi na yun, inabang ko pa sa medyo mataas-taas na presyo, baka ako tumaas yung presyo ngayong magbabagong taon or makabagong taon, di pa rin talaga umangat na 850 lang ka-agri yung presyo dito. Kaya pero syempre kung ano na ibinigay sa atin, pasalamat na tayo kaysa sa wala. Yun po, yun na sa akin. Lahat ng inaani natin dito, pinagpapasalamat natin yan, kay mababa, kay madami, kay konti, kay mahal, pinagpapasalamatan natin lahat yan, inaani natin kaysa sa wala mga ka-agri. Yun nga, ito yun yung mga gawain natin. Ano ba yung mga gawain natin kapag bago tayo magsabog ng abono? Syempre ang gagawin natin dyan bago tayo magsabog ng abono, mga gawain natin dyan, kung marami yung kalamansi mo, mag-scatter ka. Pagka yari mo mag-scatter, bago ka magpatubig, kahigin mo ng kalaykay. Ibig sabihin, kakahigin mo yan ng piruya na tinatawag. Ngayon,
yung damo na yon, kakahigi mo yung daan tubig na yan kasi nga pag sinabog mo yung abono dyan sa gitna ng linyada ng tubig na pinaagusan mo, ay kung maraming damo yan o yung mga tuyong dahon ng kalamansi, pag sinabog mo yan, nasa ibabaw lang na yun yung abono, hindi siya tatalab na maayos kasi hindi siya nakadikit sa lupa mga ka-agri. Kaya ang ginagawa ko, dahil marami na yung kalamansian ko, yung ilalim niya marami ng mga dahon na mga tuyo, meron na 1 taon yan dyan na hindi ko nakakahigan yan. Ngayon kinakahigan ko na para lumitaw yung lupa, para pag nagsabog ako ng abono, bagsak agad sa lupa diretso, ma-absorb agad ng lupa, kamalab agad yung abono dun sa kalamansi ko. Ito isa na to, yari na to nasabugan na ng abono, tapos dito na sa kabila nagpapaagos. Yan eto, nakahigan ko na to. Ayan o. Kinabigan ko na ng kinabigan ng piruya. Kaya yung abono niya, kung mapapansin nyo, nakadikit na sa lupa. Yan, ma-absorb na agad ng ugat yan. Pag ganyan. Ito naman kabila, hindi ko pa nakakahigan. Ayun yung pangkahig ko. Ayan o. Ito, marami pang mga nakabalalak na mga ano dyan, mga tuyong dahon. Kabigan ko pa yan ngayon bago ko isabog itong abono. Yan o. Kung sinabog mo kasi abono dyan sa ibabaw, tignan nyo ka-agri. Ayan o. Nakaibabaw lang sa may dahon. Pagbaba ng tubig, ala rin yan. Ganyan o. Kaya kailangan kakabigin mo para sa lupa pumunta. Yan, madami ng balalak dito. Yan. Mga tuyong dahon naman yan. Kasabayan na dapat yan ng kabig. Maganda na ka-agri kapag kayo nakakabigan mo, lumilinis, lumilitaw yung lupa. Pag sinabog mo yung abono, takat agad sa lupa. Kaya madaling tumalab, hindi nasasayang yung abono natin. Medyo matrabaho nga lang kasi halos wala kang pahinga. Pag kaya rin magkabig, tagpos na rin yung tubig. Lipat sa kabila, sabog naman ang abono. Kabig sa kabila, ganun lang. Pero yan naman ka-agri, pura man yan. Kumbaga, ngayon lang naman ito, mga 1 taon na ulit ko dito bago uli ako magkabig niyan mga ka-agri. Kaya walang problema, kahit na medyo matrabaho, sulit naman yung pagod mo kasi hindi nasasayang yung abono. Ganun lang. Sa mga baguhan dyan, yung mga nag-abono, nakatulad mo sa akin, malalaki na, tapos yung maraming mga tuyong dahon na bumabagsak sa lupa, medyo tiyagain nyo rin talaga na kabigan kasi napaka-importante niyan sa pagsasabog ng abono. Mga tao ninyo, sabihin nyo sila, hindi naman kasi araw-araw yan, paliwanag nyo na maayos na kailangan talaga ng kalamansi na tumalab na maayos yung abono para sulit yung gastos ninyo sa ano. Kasi hindi naman biro yung puhunan, mahal din kasi yung mga pag-aalaga sa kalamansi. Kaya kailangan na iayos natin to, lahat ng galaw natin, kung maaari pulido, saka kapakay-pakinabang, hindi yung nagsabog lang tayo kasi tinatamad tayo. Yun nga, mabilis tayo nangyari, hindi tayo pagod, kaya lang sayang din naman yung inabono natin, yung puhunan natin. Yun ang pinaka-importante, yung mga ginagawa natin dito, kapakay-pakinabang bago. Yun lang muna sa ngayon. At hindi na tayo masyado magtatagal mag-vlog kasi nga ano na to matrabaho yung ginagawa ko na to, sayang naman yung tubig.
Siyempre, mahal din ang kuryente pag sa patubig, kaya hindi tayo nagsasayang ng tubig, ka-agri. Yun lang, hanggang sa susunod na lang na vlogs, yun lang muna para sa ngayong taon ng 2024 mga ka-agri. Happy New Year po sa inyong lahat mga kakalamansi.